Hello po sa mga mahal kong listeners. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Nay, ano na naman po itong nabalitaan ko na nakikipag-away na naman daw po kayo kay Tia Hilda? Aba, saan mo na naman narinig yan, iha? Sagutin niyo na lang po ako, inay. Hay nako, ang bilis talagang kumalat ng balita, ano? Ano nga po kasing nangyari at nakikipag-away na naman po kayo? Wala yon, iha. Tinuruan ko lang ng leksyon ng bruha kong kapatid. Ang sama-sama kasi ng ugali ng babaeng yun eh. Bakit po ba, inay? Inano niya po ba kayo? Hindi naman niya ako inano, pero kasi ikaw ang tinitira niya, anak. Po? Ako po? Paanong ako? Umaandar na naman kasi ang pagiging mapanlait ng tiyahin mong yon. Kinukutsa ka na naman niya eh. Alangan naman tatayo lang ako at hahayaan siyang pagtawanan ka, hindi ba? Bakit po ba? Ano po bang sinabi ni Tia Hilda? Ano pa nga ba? Kinukutsa niya ulit ang itsura mo, anak. Kung ano raw ang iginaganda ng boses mo, yun daw ang ipinangit ng mukha mo at mukha ka raw mangkukulam. Siya naman tong totoong mangkukulam. Shh, Nay! Hinaan niyo nga po yung boses niyo at baka marinig tayo ng mga kapitbahay natin. Bakit? Totoo namang mangkukulam yung kapatid kong yun ah. Oo nga po, pero hinaan niyo na lang po ang boses niyo. Hayaan niyo na lang po si Tia. Hindi pa po ba kayo nasanay sa kanya? Bakit naman ako masasanay sa pangungutya niya sa'yo? Aba, walang masasanay sa ganyan ano? Hindi ako papayag na patuloy kang pagtawanan ng bruhang yon. Kaya po ba inaway niyo siya, inay? Oo, at hindi ako nagsisisi. Dapat nga nasampal ko siya eh. Hindi lang ako nakahanap ng tamang tiyempo. Nay, iwasan niyo na pong makipag-away kay Tia ha. Kahit pagbali-balik na rin niyo pang mundo, magkapatid pa rin po kayo. Umirap na lang si nanay pagkatapos niyang marindi sa lahat ng paalala ko sa kanya. Wala siyang ibang nagawa kundi magkunwaring busy sa pagwawalis para hindi na siya sermonan ko pa ulit. Ako nga po pala si Beatrice, ang nanay ko naman po si Bernadette. Huwag niyo na lang po itanong kung nasaan ang tatay ko kasi hindi ko rin po alam eh. Iniwan niya noon ang nanay ko noong ipinagbubuntis pa lang ako kaya isinilang po ako sa mundong ito na walang kinikilalang tatay. Siyempre, wala na po akong kapatid kasi hindi na po nag-asawa ang nanay ko pagkatapos siyang iwan ng tatay kong walang kwenta. Natakot si nanay na magmahal ulit. Sa baryo nga po pala kami nakatira, dito po sa malayong probinsya. Pasensya na po kung hindi ko nasasabihin ang eksaktong lugar ng tinitirhan namin kasi alam niyo na, iwas gulo na rin po sa mga tao. College graduate na po ako pero wala pa ring trabaho hanggang ngayon. Ang hirap po kasing humanap ng trabaho lalo na rito sa munisipalidad na kinabibilangan ko. Abala lang ako sa pag-iisip nang biglang pumasok si nanay sa kwarto ko. Anak, sasali ka ba dun sa pageant ng munisipalidad natin? Hindi pa po ako sigurado, inay eh. Ano? Bakit naman? Gusto mo yun hindi ba? Tsaka kung sasali ka ron, hindi naman yun ang magiging first time mong beauty contest kasi ilang beses ka na ring sumali sa mga ganyan dati. Nay, 18 pa po ako nung huling beses akong sumali sa ganyan. 23 na po ako ngayon eh. Ano naman ngayon? Wala naman yan kinalaman sa edad ah. Hindi naman po sa ganon. Pero kasi alam nyo naman po ang pakiramdam ko. Lalo akong pumapangit ngayong tambay lang ako sa bahay. Pumapangit? Paano ba naman nasabi yan, iha? Napakatalino mo kaya? At isa pa, napakaganda kaya ng boses mo at ang galing kumanta. Nakikita nyo naman po, di ba? Lalo akong tumaba tsaka umitim. Dati nung 18 ako, black beauty pang peg ko. Payat pa ako noon. Ngayon dahil sa wala na akong ibang ginagawa kundi humilata lang dito sa bahay habang naghihintay ng tawagan ako ng mga kumpanyang ina-applyan ko, naging ganito na po ang itsura ko. Isa pa, wala naman pong bilang ang pagkakaroon ng magandang boses eh. Kahit pa sabihin ding may utak ako, una pa rin nilang makikita ay ang itsura ko. Hay nako, yan lang bang problema mo, iha? Hindi lang po lang ang problemang yan, inay ah. Tsaka isa pa, wala na po talaga akong problema sa itsura ko. Ang akin lang hindi na po ako bagay na sumali sa mga pageant na yan. Mabuti pa ho, mag-focus na lang ako sa paghahanap ng trabaho. Talaga ba, iha? Sigurado ka na dyan? Bakit parang ibang nakikita ko sa mga mata mo? Nay, wag niyo na po kasing ipilit ang hindi na pwede. Anak, bilang nanay mo, tungkulin ko ring patatagin ang loob mo tuwing nangihina kang abutin ng pangarap mo. Alam kong pangarap mong maging beauty queen. Bata ka pa lang nun, alam kong yun ang gusto mong marating sa buhay.
Ano naman pong laban ko sa pageant ngayon sa atin? Narinig ko rin pong sasali daw po si Hana. Si Hana? Ang pinsan mong yun? Nako, puro lang naman ganda ang batang yon, iha. Wala namang utak. Manang-mana nga yun sa nanay niyang si Hilda eh. Nay, kaya nga po beauty pageant, hindi ba? Kasi labanan po yun ng ganda. At labanan din ng utak, Beatrice. Walang nananalo na puro ganda lang. Sexy rin po si Hana, inay. Pero wala pa rin siyang utak. Paano kasi lahat ng utak niya napunta sa boobs, tapos nakakairita pa ang boses? Inay, oo na. Pero sana pag-isipan mong mabuti yan, anak. Gusto ko lang naman makita ka na inaabot mo ang mga pangarap mo eh. Napabuntong hininga na lang ako habang pinapanood ko si nanay na lumabas ng kwarto namin. Tumayo ako at humakbang papalapit sa salamin. Tinitigan ko ang sarili ko at lalo akong nalungkot. Height pa lang, hindi naman ako ganun kataas eh. Pumapandak ang tingin sa akin dahil ang taba ko na. Hindi talaga ako mananalo kung sasali ko sa beauty pageant na walang ibang dala kundi talino lang at ganda ng boses. Beauty pageant pa rin naman yon, hindi intelligent pageant o singing competition. Ang pinsan kong si Hana may chance na manalo ron. Sobrang ganda kasi niya talaga eh. Hindi rin naman siya ganun kabobo. Pero masasabi kong kulang pa rin siya sa talino. Bata pa lang kami, magkaribal na talaga kami ni Hana sa lahat ng bagay. Lalong-lalo na sa mga paligsahan. Napipili siya dahil sa ganda. Ako naman dahil sa utak na meron ako at sa galing kong kumanta. Ni minsan, hindi kami nagkasundo. Puro away lang. Sobrang maldita kasi ng babaeng yun eh. Pero hindi naman ako nagpapaapi. Makalipas ang ilang araw, nagsimba kami ni nanay. Medyo nahuli kami kaya wala na masyadong upuan. Sa kamalas-malasang pagkakataon, dun lang may bakante sa tabi ng upuan ni Hana. Kasama rin niya ang nanay niya. Ayaw ng nanay ko na dun kami umupo pero pinilit ko na lang siya. Kesa naman tatayo lang kami hanggang sa matapos ang sermon. Excuse me, uupo kami ng anak ko. Naku mahabaging langit, anong ginagawa ng mga kampo ni Lucifer dito? Wag mo akong simulan, Hilda. Nasa loob tayo ng simbahan. Yun na nga eh. Paano kayo nakapasok dito ng anak mo? Hindi ba kayo natunaw sa holy water? Ipapalunok ko sa'yo mamaya yan kung hindi ka mananahimik dyan. Nay, tiya, tumigil na nga po kayo. Nakakahiya oh. Pinagtitingin na tayo ng mga tao. Oo nga eh. May mukhang halimaw kasing nakapasok. Anong sinabi mo? Wala naman. Ang sabi ko, nawawala ang kabanalan ng lugar na to dahil sa inyo ng nanay mo. At kami pa talaga ang sisisihin mo yung si Tia Hilda naman ang nagsimula. Whatever, tumahimik ka na nga lang dyan. Kayo naman tong nag-iingay eh. Hoy Beatrice, ayusin mo nga yung ugali mo. Pangit ka na nga, pangit pa rin lumalabas sa bibig mo. Oo nga inay, minalas na nga siya sa muka, hindi pa bumawi sa ugali. Alam nyo kayong mag-ina kayo, konting-konti na lang talaga ang natitirang pasensya ko para sa inyo. Hindi naman namin yon tinatanong, Bernadette. Nakakawala lang ng ganang magsimba kung may katabi kang ipokrito. Palasimba pero masamang ugali. Aba, at nagsalita ang Anghela. Ang galing mo naman, Hilda. Tanga ka ba? Nay, tama na po yan. Huwag na lang po natin silang pansinin. Daig pa ninyo ang mga bata eh. Gaya ng inaasahan, hindi talaga naging banal ang pagsisimba naming yon. Paano kami makakapagdasal ng maayos kung may katabi naman kaming demonyo, hindi ba? Kaya nung matapos ang serbisyo, inaya ko na kagad si nanay na umuwi bago pa sila mag-iringan ulit ng tiyahin at pinsan ko. Kahit palaban akong tao, ayoko rin naman ng gulo no? Hanggat maaari, iniiwasan ko talaga yon. Kaya pag uwi namin, sobrang init ng ulo ng nanay ko. Padabog pa niyang inilapag sa mesa ang dala niyang bag. Nay, kumalma lang po kayo. Kawawa naman po yung bag niyo. Walang kasalanan yan. Sagad na talaga sa buto ang panggigigil ko sa babaeng yon, iha. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit naging magkapatid pa talaga kami. Hindi naman kami kailanman nagkasundo kahit nung mga bata pa lang kami. Wag na pong masyadong mainit ang ulo niyo, inay. Galing po tayo sa simbahan. Yun na nga eh. Galing tayo sa simbahan pero may demonyitang nakasama. Nakakainis. Wala naman pong mabuting maidudulot yung inis nyo eh. Buti pa magbihis na po kayo at ako na po ang bahalang magluto ng tanghalian natin. Sige.
Ay, siya nga pala iha. Death anniversary ng lola mo bukas. Samahan mo akong dumalaw sa puntod niya, ha? Ay, oo nga pala, inay. Munti ko nang makalimutan yun, ah. Sige po, sasama po ako. Ay nako, sana hindi lang kami magkasabay ni Hilda sa pagpunta ron. Baka hindi ko siya matansya at isunod ko siya sa hukay. Nay, ano ba naman kayo? Magpalamig na nga lang kayo ng ulo. Tsaka isa pa, hindi naman po yata nagpupunta doon si Tia Hilda sa puntod ni Lola eh. Kung sa bagay, tama ka naman. Wala nga palang puso ang babaeng yon para sa namayapa naming ina. Oo nga po kaya wag na kayong mag-alala. Malakas ang kutob kung hindi sila dadalaw kasi wala siyang pakialam kay Lola, lalong-lalo na si Hana. Oo nga. Ay nga pala, muntik ko na ring makalimutan anak. Po, ano po yun inay? Nabalitaan kong magsisimula na raw bukas ang registration para sa beauty queen candidates. O tapos po, ano pong gagawin ko ron? Baka sakaling magbago ang isip mo at gusto mong sumali sa screening anak. Sabihan mo ko ha, sasamahan kitang magpa-register doon. Pag-iisipan ko po inay. Hindi talaga ako sigurado kung sasali ako sa screening. Sa puso ko, oo ang sagot ko. Gustong-gusto ko talagang sumali kaya lang pinapatay naman ako ng sarili kong utak. Hindi ako confident. Nag-aalinlangan at nahihiya ako sa mga tao. Hinayaan ko lang na lumipas ang araw na yon. Pinilit kong wag nang isipin ang tungkol sa pagpaparegister, kaya lang traidor talaga ang utak ng tao eh. Hindi makontrol. Walang ibang laman ng isipan ko noon kundi isang malaking tanong kung sasali ba ako o hindi. Kinaumagahan, maaga akong nagising kahit puyat ako sa kaiisip. Ginising ko pa si nanay pagkatapos kong magluto ng agahan namin kasi tulog mantika talagang nanay ko eh. Hindi siya gumigising ng maaga kahit gaano pa siya kaagang natulog sa gabi. Ilang minuto kaming naghanda at saka kami nagpunta sa puntod ng lola ko. Pinanood ko lang si Nanay Ron kung paano siya magmonolog. Inay, pasensya na't ngayon lang ako nakadalaw ulit ha. Busy kasi ako sa pakikipagbardagulan dun sa panganay niyong babae. Ba't hindi niyo po subukang multuhin si Hilda? Napakasama na po kasi talaga ng pag-uugali ng kapatid kong yon eh. Lagi niya pong kinukutsa itong anak ko, kaya nawawalan ng kumpiyansa sa sarili. Hindi porket magandang anak niya, gaganituhin na niya kagad ang paborito mong apo. Aba, hindi naman pangit ang anak ko ah. Tsaka isa pa po inay, bakit niyo po kasi pinamanahan ng kakayahan ng pangungulam yang si Hilda? Balita ko po, marami daw pong nagpapagamot ng kulam sa kanya eh. Nagdududa na po ako. Sa tingin ko po, siya lang din ang nangungulam sa kanila para may magpagamot sa kanya. Di nagkakapera siya. Marunong din naman po akong mangulam kasi tinuruan niyo naman po ako. Kaso hindi ko ginamit yun eh. Panggagamot lang po ng kulam ang ginagamit ko. Nay, hindi pa po ba kayo tapos dyan? Bakit anak? Tignan niyo po ang kalangitan oh. Dumidilim po bigla. Mukhang uulan po yata inay eh. Ay nako, oo nga. Buti pa po, umuwi na po kayo inay habang hindi pa umuulan. Hindi pa naman tayo nagdala ng payong. Ako lang? Bakit? Hindi ka ba sasabay sa akin? May dadaanan pa po ako eh. Mauna na po kayo. Saan ka pupunta? Magre-register ka na ba sa screening ng pageant iha? Opo sana eh. Susubukan ko lang po. Talaga? Naku mabuti naman kung ganon. Tara na't sasamahan kita anak. Hindi na po kailangan inay. Kaya ko naman pong mag-isa eh. Hindi, sasama ako sa'yo. Inay, hindi po kayo pwedeng maabutan ng ulan kaya nakikiusap po ako sa inyo. Mauna na po kayong umuwi. Babalitaan ko na lang po kayo pagka uwi nyo. Talaga? Totoo na ba yan ha? Opo inay. Siguraduhin mo lang na hindi ka magbaback out ha? Hindi nga po. Sige na inay, umuwi ka na at pupunta na po ako sa munisipyo. Okay anak, hihintayin kita sa bahay ha? Oo sige po. Umalis na nga si nanay at naiwan akong kabado. Nanghingi pa ako ng basbas sa puntod ni Lola bago ko umalis doon. Pagdating ko sa munisipyo, konti lang ang tao. May iilan akong nakikitang magagandang babae kaya sigurado akong nagpaparegister din sila. Palinga-linga ako sa paligid kasi hinahanap ko si Hana. Sigurado kasing sasali rin ng babaeng yun eh. Kaya lang hindi ko siya nakita kaya nagpa-register na nga ako. Uuwi na nga sana ako kagad pero hindi talaga ako hahayaan ng universe na maging mapayapa eh. Nakita ko kasi si Hana at nakita niya rin ako.
Ayoko na sanang pansinin pa pero nilapitan naman ako ng bruha. Anong ginagawa ng ilusyonada kong pinsan dito? Huwag mong sabihin sa akin nagpaparegister ka rin talaga sa screening ng pageant. Huwag mo akong simulan, Hana. Ayoko ng gulo. Paano kung gusto ko? Di guluhin mo ang sarili mo. Tabi, dadaan ako. Hoy, wag mo akong tatalikuran dahil kinakausap pa kita. Pangit ka na nga, bastos ka pa. Unang-una sa lahat, hindi ako pangit, Hana. Ikalawa, hindi rin ako bastos. Ano naman ba kasing kailangan mo, ha? Gusto ko lang naman ipaalala sa'yo na wala kang chance manalo sa pageant na to, Beatrice. Kaya kung ako sa'yo, wag mo nang ituloy ang kabaliwan mong sumali. Wala kang pakialam, tigilan mo ako. My gosh, Beatrice! Hindi ka ba nahihiya sa mga tao? O kahit sa sarili mo na lang? Hindi mo ba nakikita ang katawan mo? Ang pangit oh! Tumaba lang ako ng konti pero hindi ako pangit. Mataba ka na, negra at pangit. Isa kang negrang baboy. Huwag mong ipahiya ang sarili mo, Beatrice. Bakit ka ba nakikialam ha? Natatakot ka ba sa akin? Ha? Ako? Natatakot? Kanino? Sa'yo? Nagpapatawa ka ba? Natatakot lang ako sa pangit mong pagmumuka pero hindi ako natatakot na makalaban ka sa pageant kung talagang tutuloy ka, no? Talaga ba? Mukhang iba kasi ang nababasa ko sa takbo ng utak mo Ah, oo nga pala. Wala ka nga palang utak. Anong sinabi mo? Puro ka lang naman gandahan Tsaka maliban dyan sa suso mo, ano bang maipagmamalaki mo ha? Wala naman hindi ba? Ni hindi ka nga marunong ng basic English Ni wala ka ring talent. Sa bobo mong yan, may lakas ka pa ng loob na sumali sa pageant? Ikaw dapat ang mahiya. Ha? Ang kapal din naman ang mukha mong sabihin yan ano? Oo, makapal talaga ang mukha ko. Pero ayos lang kasi makapal din naman ang utak ko Hindi gaya mo na kung ano ang ikinakapal ng mukha mo, siya namang ikinanipis ng utak mo. Bukod sa kaya ko silang pabilibin sa galing ko sa pagkanta, ikaw, wala ka nang ang utak, boses ipis ka pa. Walang niya kang babae ka? Diyan ka na nga, baka mamaya mahawa pa ako sa kakapalan ng mukha mo. Hoy Beatrice, sisiguraduhin kong lalampasuhin kita sa stage, makikita mo. Di gawin mo kung kaya mo. Mabuti pa umuwi ka na kasi nagbabadya na ang ulan Kawawa naman ang mga tao kung makita nila ang totoo mong mukha sa likod ng makeup na yan. Sayang din ang 10 layer ng foundation mo Hindi ko na hinayaan pang makasagot si Hana sa akin. Iniwan ko na siya roon na sobrang napipikon. Gusto pa niya akong habulin pero ang taas-taas naman ng suot niyang heels. Kaya ayun, natapilok ang bruha. Buti nga sa kanya. Napangisi na lang ako lalo nang maalala kong hindi naman talaga siya ganun kaganda kung wala siyang suot na makeup. Yung mukha niya, nagagawang pagandahin ng makeup lang Pwede siyang magdiwang doon, pero ang utak na walang laman, kahit lumunok pa siya ng isang balding foundation, hindi na talaga magbabago ang katotohanang bobo siya. At sa unang salita pa lang niya, mati-turn off ka na dahil nakakairita ang boses niya. Pagka-uwi ko sa bahay, sinalubong kagad ako ni nanay. Nandun na siya sa labas ng bahay at talagang nag-aabang sa akin. Anak, mabuti naman at nandito ka na. Hindi ka pa naabutan ng ulan. Oo nga po inay Umaambon na nga po sa labas Pero ayos lang, sakto naman pong nakarating na ako bago pa lumakas. O siya, kumusta naman ang lakad mo? Nakapagpa-register ka ba ha? Opo inay, tapos na po. Ay, salamat naman kung ganon. Huwag ka nang magbaback out dyan ha anak? Tignan po natin. Anong tignan? Aba hindi magandang biro yan ha? Kumusta naman ang pagpaparegister mo ron? Hindi ka ba kinukutsa ng mga staff? Hindi naman po. Mabuti. Ay, nakita mo ba ang pangalan ni Hana sa listahan? Nakasalubong ko kanina ang kapatid kong bruha Ang sabi, nagpa-register na rin daw ang anak niyang Bobita. Hindi ko po napansin ang pangalan ni Hana sa listahan inay. Pero nagkita po kami ron. Ano? Naku naman hindi ka ba niya inaway? Nay, nakapagtataka naman po kung hindi ako aawahin ng babaeng yon. Syempre inaway po niya ako pero sanay naman po ako sa kanya Normal na yon para sa akin. Ano na naman ang pinagsasasabi niya sa'yo ha iha? Ano pa nga po ba? Wala naman pong ibang bukang bibig ang babaeng yun kundi ang panlalait niya po sa akin Hay, napakasama talaga ng ugali ng batang yon. Hindi talaga siya pinalaki ng maayos ni Hilda. Paano naman po siya palalakihin ng maayos ng nanay niya? Masama rin po ang ugali nun. Ay, oo nga naman.
May punto ka dyan, anak. Opo, pero inay, tama po kaya itong ginawa ko? Hindi ko po kaya pagsisiyan ito sa bandang huli. Baka mapahiya lang po ako eh. Shh, ayan ka na naman iha eh. Huwag ka na kasing mag-isip ng ganyan. Kaya mo yan anak, matalino ka at may talent. Ikaw pa ba? Kaya ko naman po talaga eh. Ang problema lang po, alam nyo na itong katawan ko, tsaka po itong balat ko. Ay naku, wag mong alalahanin yan iha. Magagawa naman ng solusyon yung problema mo eh. May ilang buwan pa tayo para paghandaan yan. Tutulungan kita anak. Po? Paano po? Magpapaganda ka at sisimulan natin yon sa pag-e-exercise mo. Ay naku inay, hindi na po yan naaabot sa pageant. Beatrice anak, baka nakakalimutan mo na madali lang tayong pumayat. Basta kontrolin lang natin ang pagkain at disiplinahin ang sarili. Ikaw lang naman ang medyo mataba sa angkan natin iha. Ang takaw mo kasi. Ay wow nay ha, nanay ko po ba talaga kayo ha? Sige na anak, magmula bukas, babaguhin natin ang lifestyle mo. Gigising ka ng maaga para mag-jogging at sisimulan mo ang pagdadayet. Papalagpas sana ako pero wala na akong nagawa pa sa kalukuhang naisip ng nanay ko. Hindi ako naniniwala na magiging epektibo ang plano niya kasi ilang buwan lang naman ang paghahanda at mangyayari na kagad ang pageant. Sigurado akong kukulangin ang panahon namin para mabawasan kahit paano ang taba ko. At saka isa pa, hindi nga ako sigurado kung papasaba ako sa screening. Kinaumagahan, nagulat ako kasi nauna nga talagang gumising si nanay kesa sa akin. 4:00 pa lang ng madaling araw nang ginising niya ako para mag-jogging. Sasama rin siya sa akin kaya hindi talaga ako nakapalag. Kahit sobrang inaantok pa ako, tumayo na lang ako para sundin ang kabaliwang ideya ni nanay noon. Doon namin piniling mag-jogging sa pinakamalapit na boulevard sa lugar namin. Mas ligtas kasi doon kesa sa mga kalye. Oh, ano na anak? Bilisan mong tumakbo. Ang bagal-bagal mo naman eh. Nay, pinapaalala ko lang po sa inyo ha. Jogging po ito, hindi po race. Ang bilis nyo namang tumakbo eh. Bilis na kasi. Nang mabawasan ka man lang kahit 1% ng taba sa katawan mo ngayon. Sandali lang naman po, inay. Sige na iha, kaya mo yan. Oo na ho. Ay siya nga pala Beatrice, may binili akong sabon at facial set kahapon. Para yun sa'yo. Nakalimutan kong sabihin sa'yo kahapon pag uwi mo. Po, para saan po yun inay? Saan pa nga ba? Siyempre para sa pag-glow up mo. Gamitin mo yun mamaya pagligo mo ha? Po, maliligo po ako pagkatapos mag-jogging? Abay oo naman, alangan namang hindi. Nangangamoy pawis tayo. Yun na nga po inay, pawisan tayo tapos maliligo. Hindi ba yun masama sa kalusugan natin? Hindi ko naman sinabing maliligo ka kagad habang pawisan pa iha. Syempre patutuyuin mo muna ang pawis mo. Sige po. I-maintain mo ang sabon na yon ha, tsaka ang facial set sa skincare mo ha. May lotion na rin doon. Gumastos pa po talaga kayo, hindi ba yun mahal nay? Ihawag mo nang isipin yon. Mahal talaga ang magpaganda. Pero hayaan mo na. Effective naman yun eh. Paano nyo po nasabing effective? Kasi anak, ginamit din yun ng kumari ko. Makinis na ang kutis niya ngayon. Okay po. Tignan na lang natin kung gagana nga yun sa akin. Pero salamat po inay. Maliwanag ng paligid nung naisipan namin ni nanay na umuwi na. Para akong mamamatay sa sobrang hingal at pagod. Ang sakit-sakit ng paa ko, kaya bumagsak kagad ako sa kama pagpasok ko sa kwarto. Pero pinagalitan naman ako ni nanay kasi magbihis daw muna ako. Basang-basa rin kasi ng pawis ang damit ko eh. Si nanay naman, napagod din naman siya pero hindi masyado. Kasi physically fit naman ang nanay ko eh. Maganda rin ang kurba ng pangangatawan niya kahit may edad na. Makalipas ang ilang oras, naligo na rin ako kagad gamit ang sabon na binili ni nanay. Sinubukan ko rin gamitin ng facial set at lotion. Pagkatapos noon, tinawag ako ni nanay sa labas. Mag-practice daw kaming rumampa kaya tumanggi ako. Pero hindi nagpatalo ang nanay ko. Kaya ayun, napalabas niya ako at pinakitaan ko siya ng queen walk. Marunong naman akong rumampa kasi natuto na ako mula nung bata pa ako. Maya-maya pa, hindi namin inaasahang biglang dumating si Tia Hilda. Nangaasar siya at patawa-tawa pa. Wow naman! Ganyan pala rumampa ang isang biik? Hoy Hilda, manggugulo ka na naman ba ha? Talagang dito pa kayo sa bakuran ko nag-practice ha?
Hindi na kayo nahiya sa mga kapitbahay nyo, no? Tumahimik ka ngang babae ka. Bumalik ka na ron sa bahay nyo. Grabe naman. Bawal na ba akong bumisita rito? Oo, bawal talaga ang buwisita rito. Ano na naman bang ginagawa mo rito? Napadaan lang naman ako rito sa inyo. Tapos nakita ko kayong gumagawa ng pig show. Anong pig show ang pinagsasasabi mo dyan? Maang-maangan kapatid. Syempre, may baboy na rumarampa eh. Kung hindi mo ititikom yung bibig mo, tatamaan ka talaga sa akin. Ang init naman ng ulo ng bunso namin. O siya, kita-kits na lang sa screening ha? Sana hindi mapahiyayang pamangkin ko. Siguradong lalampasuhin lang siya ng anak ko. Umalis ka na nga! Alis! Bruha! Paalam na muna mga talunan! Kahit nasanay na ako sa mga salita ni Tia Hilda laban sa akin, hindi ko maiwasang masaktan. Nawalan na nga ako ng gana kaya huminto na ako. Pero kahit na ganun, hindi hinayaan ng nanay ko na tuluyan akong panghinaan ng loob. Sinuportahan pa rin niya ako at palaging pinapaalalahanan na kaya ko ito. At dahil doon, pinagpatuloy ko ang pag-e-exercise, pagda-diet at pagpapaganda hanggang sa dumating na ang araw ng screening. Sa kabutihang palad, nakapasok ako sa official candidates. Pasok din si Hana syempre. Mas pinagigihan ko pa ang pag-glow up ko sa sarili ko at pagsasanay na rumampa at magpakilala ng sarili para sa introduction. Inihanda ko na rin ang talent ko sa pagkanta at siniguradong may birit yon at bagay sa akin ang kantang aawitin ko sa talent portion. Ilang buwan ang lumipas, masasabi kong handa na ako sa pageant. Excited na ako lalo na't nakikita kong may pagbabago na sa katawan at balat ko. Beatrice anak, medyo pumuputi ka na. Napapansin ko nga rin po inay. Nako, sabi ko na nga ba effective talaga ang sabon at set ng skincare na binili ko para sa'yo. Oo nga po inay, hindi pa kuminis ng sobra pero at least may pagbabago na po. Magandang glow up mo na yan anak. Mas gumaganda ka ngayon ha. Tsaka isa pa, medyo pumapayat ka na rin. Oo nga po Kayang-kaya mo nang lampasuhin sa stage ang Bruhilda mong pinsan anak. Galingan mo ha, malapit na ang pageant nyo. Opo inay, gagawin ko po talaga ang best ko. Ay siya nga pala anak, nabalitaan mo bang tungkol dun sa tiyahin mong kaysama ng ugali? Si Tia Hilda po? Wala naman po akong naririnig tungkol sa kanya. Bakit po inay? Anong meron? May isang nakulam daw na taga rito sa atin. Tapos may dala mula sa kabilang baryo. Wala naman akong ibang kakilalang mangkukulam dito sa lugar natin. Sinasabi niyo po bang si Tia Hilda ang kumukulam sa kanila? Sino pa nga ba? Kabisado ko rin naman ang kabilang baryo at wala rin akong kakilalang mangkukulam doon. Baka naman po meron tapos hindi niyo lang po alam. Hindi iha, kaming mga mangkukulam, nakikilala namin kagad ang mga katulad namin. Kahit sa isang tingin lang, alam na namin. Kung si Tia Hilda nga po yun, bakit niya naman po kukulamin ang tatlong yun? Yun na nga anak, sa kanya rin kasi nagpapagamot ang tatlo. Malakas talaga ang hinala ko na pineperahan lang sila ng kapatid kong yun. Po, kung ganon, sinasadya silang kulamin ni Tia para magpagamot sila sa kanya? Para magkapera si Tia Hilda, ganun po ba inay? Nakuha mo iha, malaki kaya ang bayad ng mga nagpapagamot sa kulam. Magkano naman po? Hindi ko alam kung magkano ang hiningi ni Hilda. Pero gahaman sa perang babaeng yon, kaya sigurado kung malaki ang singil niya. Hay nako inay, wala po kayong ebidensya dyan, kaya wag na po muna kayong manghusga. Hindi naman ako nanghuhusga anak, nagsasabi lang ako ng totoo. Kilala ko ang kapatid kong yon, halang ang kaluluwa niya. Hindi ko na dinagdagan pa ang mga panghuhula ni nanay sa ginagawa ng tiyahin ko. Nag-focus lang ako sa paghahanda para sa pageant hanggang sa dumating na nga ang araw na pinakahihintay namin. Sobrang excited ako pero mukhang mas excited si nanay. May nalalaman pa nga siyang coat na may hood na gusto niyang suotin ko sa pagpunta namin sa gaganapan ng pageant para daw hindi kagad makita ng mga tao ang pag-glow up ko. Para daw masurprise sila kaya ayun na nga ang sinuot ko. Pagdating namin doon, umupo na si nanay sa front seat kasi nauna siya. Samantalang ako, pumunta na sa backstage. Nakapag-makeup na rin naman ako at masasabi kong ang ganda ko nga talaga kapag naayusan. Black beauty. Nandun din syempre ang makeup artist ko. Habang nagchichikahan nga kami, biglang lumapit si Hana sa pwesto namin.
Ano yung suot mo, Beatrice? Hood na pula? Mukha kang si Little Red Riding Hood. Sino? Di sino pa? Di… Sinong may paki sa'yo? Anong sinabi mo? Bumalik ka na ron sa pwesto mo, Hana. Kung ayaw ko, gusto ko lang naman makita ang katabaan mo. Ilang buwan din tayong hindi nagkita ah. Baka lalo ka lang tumaba. Kaya ka ba nagsuot ng cheap na hoodie mo? Alam mo, Hana, mukhang kulang pa yan blush on mo eh. Gusto mo sampalin ko yung magkabila mong pisngi? Ewan ko sa'yo, bruha. Ako talaga ang bruha? Ikaw ang bruha. Alis! Makalipas ang ilang minuto, nagsimula na rin ang opening ceremony kaya naghanda na kaming mga candidate. Hindi nagtagal, lumabas na kaming lahat para sa production number. Nakita ko kung paano nanlaki ang mga mata ni Hana nang makita niya ako, kaya napangisi ako nang wala sa oras. Alam kong nagulat siya sa glow up ko, maging ang ibang tao sa audience na nakakakilala sa akin. Nakita ko rin si nanay na panay ang sigaw para i-cheer ako. Sa lahat ng categories ng pageant na yon, masasabi kong satisfied ako sa ginawa ko. Ginawa ko kasi ang lahat ng makakaya ko, kaya medyo confident ako na makakasama ako sa top 3 winners. Hindi nga ako nagkamali kasi nung nag-announce na ng winners, ako ang mapalad na nakasungkit ng first runner-up. Samantalang si Hana, third runner-up lang. Pagbaba ko ng stage, sinalubong ako kagad ng nanay ko. Beatrice, anak! Congratulations, iha! Salamat po, inay. First runner-up po ako. Oo, at sobrang saya ko para sa'yo, anak ko. Sabi ko na pananalo ka talaga. Nay, iba naman po ang nag-champion eh. Hay, wala akong pakialam doon, anak. Para sa akin, panalo ka pa rin. Nako, ang galing-galing talaga ng anak ko. Sobrang proud sa'yo ang nanay. Salamat po, inay. Gumana po ang pagpapaglow up niyo sa akin. Abay, oo naman. Tsaka ang galing-galing mo pang sumagot kanina sa question and answer portion. Plus ang ganda-ganda mong kumembot. Tapos sa talent portion naman, halos mabasag ang mga basong hawak ng judges sa taas ng birit mo. Halata talagang may naiinggit sa'yo sa galing mo eh. Ang pangit ng itsura ng pinsan mo kanina. Nako, kung nakita mo lang sana ang mukha niya, anak, maloloka ka talaga. Bakit po ba, inay? Na paano po bang mukha niya? Pangit po bang makeup? Hindi ganon. Nasira lang ang mukha niya nung makita kanyang tinalbugan ng kanyang ganda. At sinong may sabing na talbugan niyang anak mo ang ganda ko, ha, Tia Bernadette? Oh, nariyan ka pala, Hana. Anong tawag mo sa akin? Tia? Nako, pasensya ka na, iha, ha? Pero wala akong pamangkin na talunan. Excuse me? Hindi ako talunan. Third runner-up pa rin ako. Yun na nga Third runner-up ka lang. Wala kang sinabi sa anak ko. Sinwerte lang yan si Beatrice, kaya siya naging first runner-up. Mas maganda pa rin ako sa kanya. Talaga ba, iha? Tanggalin mo nga yung makeup mo at maghilamos ka. Tignan natin kung maganda ka ba talaga. Mas maganda pa nga ang chubby face ng anak ko kesa sa'yo Nay, tama na po yan. Baka bigla na naman pong sumulpot si Tia Hilda rito Ay, oo nga pala. Nasaan ang nanay mong mabait, ha, Hana? Nahiya ba siyang humarap sa akin kasi natalo ng anak ko ang anak niya? Huwag mo akong iniinsulto, Tia. Pasalamat na lang yung anak niyo at magaling siyang sumagot at kumanta kaya siya nanalo. Oo talaga, beauty with brains na kasi ang anak ko ngayon. Talented pa. Ikaw ba? Beauty lang with makeup. Pagsisisihan niyo ang mga salitang sinabi niyo sa akin, Tia Bernadette. Umalis ka na, Hana. At ikaw, Beatrice, sisiguraduhin kong masisira ulit yung mukha mo at yung katawan mo. Tandaan mong kayang gawin yun ng nanay ko laban sa'yo. At bakit? Ipapakulam mong anak ko sa nanay mo? Ano kung ganun nga, Tia? Anong gagawin mo? Subukan nyo lang at magkakamatayan tayo. Lalampasuhin ko yung mukha nyo ng nanay mo kahit nilampaso ka na ng anak ko sa stage. Ewan ko sa inyong mag-ina. Diyan na nga kayo. Mabuti naman. Alis na, Hana. Ito lang ang tatandaan mo, Beatrice. Papangit ka ulit. Itaga mo yan sa bato. Alis na o pupukpukin ko ng bato yung pagmumukha mo. Namula na sa galit si Hana nang umalis siya sa harapan namin. Si nanay naman, malapad ang ngiti niya. Halatang nag-i-enjoy siyang makita ang pamangkin niyang inaasar. Inaya ko na rin si nanay na umuwi na kami kasi halos 11:00 na rin ng gabi nang matapos ang pageant. Nagtataka man ako dahil hindi ko nakita si Tia Hilda, pinagsawalang bahala ko na lang yun.
Gusto ni nanay na mag-celebrate kagad kami ng tagumpay kong yun. Pero hindi ako pumayag kasi gabi na nga. Pwede namang ipagpabukas, kaya ayun, umuwi na nga kami at nagpahinga. Kinaumagahan, nauna ulit si nanay na magising hindi para yayain ako mag-jogging, kundi para maligo dahil maaga raw kaming gagala at mamamasyal sa kung saan namin maisipan. Magse-celebrate na rin kami ng panalo namin yon, kaya excited din ako. Kumain kami ni nanay sa medyo mamahaling restaurant sa bayan at doon nagkwentuhan. Beatrice anak, alam mo ba kung gaano kasama ang timbla ng mukha ni Hilda nung announcement of winners na? Po, nandun po ba si Tia? Oo naman, alangan namang wala. Ang yabang-yabang nun. Kala mo naman may maipagmamayabang. Hindi ko po kasi siya napansin eh. Nandun na siya sa ikatlong row mula sa front seat. Inabangan ko talagang reaksyon ng mukha niya. Galit na galit nung nag-announce ang host na pangatlong pwesto lang si Hana. Ganun po ba? Paano na lang po nung nag-announce na ng champion? Yun na nga, halos magwala na siya ron. Tawang-tawa ako sa reaksyon niya. Hay nako inay, wag po kayong masyadong magdiwang na natalo natin sila. Ang ipagdiwang po natin ay ang pagkapanalo ko na siyang panalo niyo na rin po. Oo nga naman iha, hindi ko lang maiwasang matawa sa napakasama nilang reaksyon eh. Baka po karamahin tayo niyan inay, sige ka. May next pageant pa naman akong sasalihan na siguradong sasali rin si Hana. Ay, oo nga pala anak, may pageant ulit sa kabilang munisipalidad. Opo inay, sigurado akong sasali ulit si Hana para bumawi. At hindi ka magpapatalo sa kanya anak. Tignan mo naman, natalo mo na siya kahit hindi ka pa ganun ka-sexy at kaganda kasi matalino ka at talented. Paano pa kaya kung lubusan mo ng maangkin ang perfect na hubog ng katawan? Sigurado akong matatameme na talaga yung pinsan mo. Kaya nga po mas maghahanda po ako eh. Pag-iigihan ko pang pag-exercise at mas seseryosohin ko po ang pagdadiet ko. Kaso medyo may ikinatatakot lang po ako inay eh. Oh, ano naman yun? Narinig niyo po ba na pinagbantaan ako ni Hana kahapon, hindi ba? Yun ba? Nako, wag kang mag-alala iha. Kasi hindi ko rin naman hahayaang gawin niya yun sa'yo. Inay, alam naman po natin kung gaano kalaki ang galit nila sa atin. Hindi po talaga malabong paglaruan ni Tia Hilda ang mukha ko, pati kalusugan ko po. Aba, matuto siyang lumaban ng patas ano? Parang hindi nyo naman po sila kilala inay. Alam natin pareho na kung magigipit sila sa sitwasyon, talagang hindi po sila lalaban ng patas. Dudumihan talaga nila ang laban. At ano, kukulamin ka ni Hilda para masira ang itsura at kalusugan mo? Para hindi ka makasali sa susunod na pageant? Subukan niya lang talaga. Paano nga po kung gawin nyo ni Tia laban sa akin? Ano pong laban natin sa kanya? Aba, kung gagawin niya yon, mapipilitan akong gamitin din ang kakayahan ko sa pangkukulam. Kahit hindi ako mangkukulam, may kakayahan naman ako sa bagay na yon dahil sa pamana ng namayapa mong lola. Mapanganib po yan, inay. Ay, wala akong pakialam. Hindi ko hahayaang saktan ka ng bruhang yon anak, kaya wag mo nang isipin pang tungkol sa bagay na yon. Tumango na lang ako kahit hindi ko maiwasang mag-alala. Inubos namin ang buong araw na yon na puro pamamasyal lang. 4:00 na ng hapon nang umuwi kami ni nanay. Dumaan pa kami sa suki naming tindahan kung saan bumibili si nanay ng set ng skincare ko. Kasi paubos na rin yon. Pagkatapos noon diretso na kaming umuwi sa bahay. Pagdating namin, nagulat ako kasi nandun sa labas si Tia Hilda at Hana. Sigaw ng sigaw si Tia. Akala niya yata nandun kami sa loob. Para siyang tangang naghahanap ng gulo roon. Kaya sinigawan din siya pabalik ni nanay nung makalapit na kami. Hoy Hilda! Ano bang problema mo ha? Para kang aso na tahol ng tahol dyan sa bahay namin. Nariyan lang pala kayo. Mabuti naman at nagpakita na rin kayong mag-ina sa akin. Ano po bang kailangan nyo, Tia? Huwag mo akong matawag-tawag na Tia Beatrice. Wala akong pamangkin na mandaraya. Po, ano po bang sinasabi nyo? Ano na naman ba yung pinagsasasabi mo, Hilda? Nandaya ang anak nyo, Tia Bernadette. Kaya siya naging first runner-up. Anong klaseng kabaliwan na naman ba yung lumalabas sa bibig mo, Hana? Totoo naman eh. Nandaya ka. At ano namang basihan mo, ha? Kung ano-ano na lang yung pinagsasasabi mo eh. Papansin ka talaga, no? Hoy, Beatrice! Huwag mong pagsasalitaan ng ganyan ng anak ko, ha? Bakit ho ba kayo nang bibintang? Nagsasabi lang ng totoo ang anak ko. Nilandi mo ang mga lalaking judges, hindi ba? Po, ano pong sinasabi niyo dyan?
Huwag ka nang tumanggi pa dyan, Beatrice. Hindi naman ako magtataka na ginawa mo yon eh. Siyempre, hindi ka mananalo kung hindi mo gagamitin ang panlalandi mo. Ewan ko sa inyo, Tia. Imbento kayo eh. Nakakahiya ka, pamangkin. Hindi ka marunong lumaban ng patas, ano? Alam mong hindi mo talaga matatalo si Hana, kaya kailangan mong landiin ng judges para ipanalo ka nila. Hoy Hilda, isang pambibintang mo pa sa anak ko. Tatamaan ka na talaga sa akin. Ah, ganun ba? Sige, subukan mo. Tignan natin kung kaya mo ko. Napakapayatot mo naman. Kailan pa naging payat ang sexy ha, kapatid? Hindi naman ako katulad mong may 10 kilong bilbil. Anong sinabi mong babae ka? Nay, tama na po yan. Huwag na po natin silang patulan. Masasayang lang po ang oras natin sa kanila. Pumasok na po tayo. Hoy, huwag niyo akong tatalikuran. Kinakausap ko pa kayo. Hindi ko na pinansin pa si Tia Hilda. Nilampasan na lang namin si Hana na parang hangin. Pagpasok namin ni Nanay sa bahay, isinara ko na kagad ang pinto kasi baka maisipan pa nilang pumasok at manggulo sa loob. Makalipas ang ilang araw, nabalitaan kong dumadami na raw talaga ang nakulam sa baryo namin, tapos lahat sila doon lumalapit kay Tia Hilda para magpagamot. Nakapagtatakang doon din sila lumapit, kilala rin naman manggagamot si Nanay sa baryo namin. Para bang hinahayaan ni Tia ang mga taong yon para masolo niya ang lahat at mapagkakitaan niya ng husto. Ayoko naman talagang manghusga pero hindi ko na talaga maiwasang isipin na ganun nga ang nangyayari. Mukhang tama nga kasi ang hinala ng nanay ko. Nay, tingin niyo po, kagagawan lang talaga ni Tia Hilda ang lahat ng nakulam dito sa baryo natin, pati na sa kabilang baryo? Oo naman anak, baka nga may iba pa siyang biktima sa iba pang baryo dito sa buong munisipalidad natin eh. Hindi lang natin alam. Kung ganun nga po talaga ang nangyari, bakit po kaya ginagawa yun ni Tia? Di para saan pa? Di para sa pera, iha. Oo nga po, pero bakit parang kailangan niya ng pera? Nasa abroad naman po ang asawa niya. Yun nga rin ang tanong ko anak, baka hindi na sila masyadong pinapadalhan ng pera ng lalaking yon. Babaero pa naman yung asawa ni Hilda. Talaga po? Hindi ko po alam yun ah. Nako, nung hindi pa kayo isinilang ni Hana sa mundong ito, marami ng babae ang asawa ng tiyahin mo. Baka nga may ibang pamilya na yun dun sa abroad eh. Grabe naman po yun inay. Huwag na nga lang natin silang pag-usapan. Buhay naman nila yan eh. Labas na tayo ron. Oo anak, pero kung sakaling tama ako sa paghahanda ni Hilda ng maraming pera para panggasto sa susunod na pageant, aba hindi ako magpapatalo sa kanya. Mag-iipon din tayo, kaso wala pa rin po akong trabaho eh. Ayos lang yon iha, may iilan ka namang sponsors eh. Baka nga madagdagan pa ang sponsors mo ngayon kasi first runner-up ka. Tsaka isa pa, magagamit naman natin yung cash prize na napanalunan mo. Hindi naman po yun ganun kalaki inay. Hayaan mo na, malaki na rin ang maitutulong nun. Tsaka mag-iipon din ako para sa'yo anak. Sige po inay, salamat po ha. Kahit wala akong tatay, masasabi kong swerte pa rin ako kasi nandyan palagi ang nanay ko para suportahan ako sa anumang gusto kong gawin sa buhay. Ni hindi niya ako minamadaling makahanap ng trabaho kahit nakapagtapos na ako ng pag-aaral. Ilang araw ang nagdaan, marami kaming na-stock na mga labahin kaya naglaba muna ako. Gusto naman akong tulungan ni nanay kahit pinagpapahinga ko na siya sa bahay. Nagpumilit kasi siya kaya wala na akong nagawa kundi hayaan na lang siyang samahan ako sa tabi ng ilog. Malapit kasi sa ilog ang bahay namin. Maaga kaming pumunta para hindi maabutan ng mainit na sikat ng araw. Nauna muna si Nanay Ron kasi bumili pa ako ng sabon sa tindahan na medyo malayo sa amin. Pagdating ko sa tabi ng ilog, nadatnan ko si Nanay at ang saksakan ng bait niyang kapatid. Malas at nandun din pala si Tia Hilda. Nagtago muna ako sa gilid ng puno ng nyog para makinig sa usapan nila. Kung ganon, tama talaga ang hinala ko sa'yo Hilda. Matalino ka ngang tunay kapatid. Ano naman ngayon sa'yo kung ginagawa ko ang mga yon? Wala ka na ba talagang konsensya kahit katiting man lang? Hindi ka ba naaawa ron sa mga tao ha? Hay nako Bernadette, ang tawag dyan business. Business? Anong business ang pinagsasasabi mo? Nananakit ka ng mga tao tapos business? Huwag mo nga akong pakialaman. Kung naiinggit ka dahil malaki ang kinikita ko sa ginagawa ko, di gawin mo rin. Hindi ako katulad mo Hilda. Hindi ako pinamanahan ni nanay ng ganitong kakayahan para gamitin ko lang sa kasamaan. Hoy Bernadette,
Nagpapatawa ka ba? Kakayahan sa pangkukulam tong pinamana ni inay sa atin. Malamang sa kasamaan talaga to gagamitin. Bakit? San ka ba nakakita ng mabuting pangkukulam ha? Ang gagamot ang tunay nating kakayahan, Hilda, hindi ang pangkukulam. Anong gagamutin natin kung walang nakulam, hindi ba? Gamitin mo nga yung utak mo, Bernadette. Akala ko ba matalino ka? Ba't bigla yatang humina ang kukote mo? Hindi na talaga ako makapaniwala sa takbo ng utak mong babae ka. Ginagawa mo talagang negosyo ang pagiging mangkukulam mo, ano? Aminin mo na kasing naiinggit ka. Wala namang pumipigil sa'yo eh. Mangulam ka rin, tapos gamutin mo rin sila. Mabilis ang pagpasok ng pera sa ganyan, mahal kong kapatid. Lubayan mo ang nanay ko, Tia Hilda. Oh, Beatrice, nandito ka na pala. Oo, napakasama niyo talaga. Isusumbong ko kayo sa publiko. Pasensya na, pero hindi mo pwedeng gawin yon, Iha. At bakit hindi? Huwag mong kalimutang marunong ding mangulam ang nanay mo, mahal kong pamangkin. Oo nga, marunong nga si nanay. Ano naman ngayon? Hindi naman niya ginagamit ang kasumpasumpang kakayahan na yon. Kahit ginamit niya o hindi, madadamay pa rin ang nanay mo kung malaman ng mga tao ang sikreto ko. Siyempre, idadamay ko siya. Ang sama talaga ng ugali niyo, Tia. Napakaitim ng budhi niyo. Oo talaga, kaya wag mo akong susubukan ha, Beatrice. Dahil sa oras na malaman ng mga tao ang sikreto ko, ikaw at ang nanay mo ang una kong sisingilin. Pagsisisihan yung nabuhay pa kayo sa mundong ito. Nababaliw ka na talaga, Hilda. Umalis ka na nga. Bumalik ka na ron sa kampo ng mga demonyong kasama ng anak mong demonyita rin. Humahalakhak pa si Tia pag alis niya. Kunot na kunot naman ang noon namin ni nanay. Naglaban na lang kami habang pinag-uusapan kung gaano kasama ang Tia Hilda ngayon. Hindi naman siya ganun dati. Likas ng masama ang ugali niya pero hindi sa puntong umaabot sa ganitong kasamaan. Pero sa pagkakataong yun, talagang nilamon na siya sa pagiging gahaman sa pera. Pagkatapos ng ilang oras, natapos din kami ni nanay sa paglalaba kaya umuwi na rin kami. Pinagpahinga ko na siya at ako na ang nagsampay ng lahat ng nilabahan namin. Maaga akong nakatulog sa gabing yun dahil sa matinding pagod na nararamdaman ko. Pagising ko kinaumagahan, masama po ang pakiramdam ko. Mainit ang katawan ko at medyo nahihilo rin. Tsaka nilalamig. Nalaman kong may lagnat na pala ako dahil mas mainit pa raw ako sa inaakala ko, sabi ni nanay. Beatrice, anak, mataas ang lagnat mo ah. Naulanan ka ba kahapon? Po, hindi naman po umulan kahapon, inay ah. Ay, oo nga pala. Bakit bigla ka na lang nilagnat dyan? Tsaka namumula ka pa, oh. Hindi ko nga rin po alam eh. Mabuti pa, kumain ka na muna. Nagluto ako ng paborito mong ulam, anak. Mamaya na po ako, inay. Masyado pa naman pong maaga para kumain eh. Sigurado ka ba? Kailangan mong kumain para makainom ka ng gamot. Uunahin ko na po munang uminom ng gamot. Pasuyo na lang po ako noon, inay. Nandyan po sa gilid ng mesa ko. Aba, hindi pwedeng uminom ng gamot kapag wala pang laman ng tiyan mo, Iha. May ibang gamot po na ganon pero itong akin, pwede naman po, inay. Tsaka hindi pa rin po kasi ako nagugutom eh. Parang nasusuka na nga po ako. Ay, ganun ba? Mukhang masama ang pakiramdam ko sa lagnat mong ito ah. Bakit po, inay? Hindi ka naman namumula tuwing nilalagnat ka, Iha. Pero ngayon, pulang-pula ka oh. Daig mo pang na-sunburn. Ganun po ba? Oo, anak. Kahit tignan mo pa sa salamin, para kang nagka-allergic reaction. Wala ka naman sigurong kinain na bawal sa'yo, ano? Wala rin naman po. Kung ganon, sana lang mali ang hinala ko sa bagay na ito. Bakit po? Ano po bang nasa isip nyo, inay? Bigla ko kasing naalala ang banta ng pinsan at tiyahin mo. Baka mamaya, tinutuon na pala talaga nila ang banta nila sa'yo, anak. Aba, hindi ko mapapayagan yon. Hindi naman po siguro, inay. Lagnat lang naman po ito. Sana lang mali ako. Kasi kung nagkataon tama naman ang hinala ko, makakapatay talaga ako ng tao. Kahit pamangkin o kapatid ko pa yan. Naku naman, inay. Kumalma lang po kayo kasi ayos lang naman po ako eh. Hindi ako sumang-ayon sa naisip ng nanay ko. Pero aminado ko sa sarili kong kinakabahan ako sa bagay na yun. Hindi kasi yun malayo sa posibilidad. May tsansa talagang matamaan ako ng kulam ni Tia Hilda. Lalo na't patuloy pa rin akong naghahanda para sa susunod na beauty pageant. Sigurado akong gagawin na nila ang lahat para matalo nila ako. Lumipas ang ilang araw at linggo,
hindi pa rin po ako gumagaling. Sobrang nagtataka na ako sa karamdamang yon, maging ang nanay ko. Lalong lumakas ang kutob ni nanay na kagagawan talaga yun ni Tia Hilda. Lalo na't nakapagtatakang hindi naman ako gumagaling sa iniinom kong gamot. Dahil doon, nagpasama si nanay sa akin na pumunta sa bahay ng tiyahin ko. Hindi ganun kalapit ang bahay namin mula sa kanila pero hindi rin naman masyadong malayo. Nakatira pa rin kami sa iisang baryo. Pagdating namin doon, medyo nahihiya ako sa ginagawa ng nanay ko kasi nag-iiskandalo siya. Hoy Hilda! Alam kong nandyan ka sa loob! Lumabas ka ngayon din! Nay, wag po kayong sumigaw. Nakakahiya naman po sa mga kapitbahay nila oh. Ay wala akong pakialam kahit panoorin pa nila tayo rito, iha! Hilda! Lumabas ka! Ay, sino ba yung sigaw ng sigaw dyan sa… Oh, Bernadette! Ikaw pala yan. Hindi ko naman alam na may bisita pala ako sa araw na to. Mukhang may dapat yata tayong pag-usapan, Hilda. May importante ka bang sasabihin sa akin? Kaya ka napasugod dito sa bahay ng ganito kaaga? Kagigising ko lang kasi. May makapal na mukha kasing gumising sa akin. Wala akong panahon para patulan yung pagiging isip bata mo. Nandito ako para itanong sa'yo kung may kinalaman ka ba sa nangyayari sa anak ko. Bakit? Ano bang nangyayari kay Beatrice? Tingnan mo ang balat niya, Hilda. Namumula lang yan nung nakaraang araw. Pero ngayon, natutubuan na ng maraming bukol. Hindi rin normal ang nararamdaman niyang lagnat. O tapos, anong gagawin ko dyan? Tinatanong kita, Hilda. Pinagbibintangan mo ba kung kinulam ko ang anak mo, ha? Wala akong sinabing ganyan, pero sa bibig mo na rin mismo nang galing yan. Meron ba? Wala akong ginagawa sa anak mo, Bernadette. Mabuti pa, umuwi ka na lang bago ka pa marinig ng mga kapitbahay namin. Bakit? Natatakot ka bang malaman nila kung anong klaseng tao ka talaga? Bakit? Hindi ka ba natatakot na madadamay ka? Tandaan mo, sa oras na malaman nila ang sikreto ko, idadamay at idadamay talaga kita. Sama-sama tayong mananagot sa mga tao. At bakit ako mananagot sa kasalanang hindi ko naman ginawa? Dahil idadamay kita. Ganyan lang kasimple, Bernadette. Umuwi ka na nga sa inyo. Umuwi na lang kami ni nanay. Mainit tuloy ang ulo niya pagdating namin sa bahay. Wala siyang ibang bukang bibig kundi ang tiyahin ko. Gusto niyang aminin ni Tia na binigyan niya ako ng sakit. Hindi man umamin si Tia, malakas din naman ang hinala kong may kinalaman talaga siya sa nangyayari sa akin. Lumipas ulit ang ilang linggo. Walang pagbabago sa nararamdaman kong sakit sa katawan. Kung may nagbago man, yun ang paglala nito. Halos ayaw ko nang lumabas ng bahay kasi nahihiya na akong ipakita sa mga taong nangyayari sa balat ko. Naglalagas na rin ang buhok ko kaya sobrang nag-aalala na si nanay para sa akin. Hindi na talaga maganda itong nangyayari sa iyo, anak. Tingnan mo ang dami ng bukol ang tumutubo sa balat mo. Sobrang kati na rin po kasi inay, hindi ko pong mapigilang kamutin eh. Kung ano-anong gamot na lang ang pinainom ko sa iyo, pero lahat ng yun walang tumalab. Sinubukan na rin naman kitang gamutin gamit ang kakayahan ko sa panggagamot, pero wala pa rin talaga. Magpatingin na po kaya tayo sa doktor, inay. Doktor? Hindi ako naniniwalang kaya kang gamutin ng doktor, anak. Sa mga gamot pa lang na pinainom ko sa'yo, ang hindi pagtalab ng mga iyon, nangangahulog ang hindi doktor ang kailangan mo. Ano po bang kailangan ko? Isang albularyo, iha. Kung ganon, kanino po tayo lalapit? May kakilala po ba kayong albularyo? Wala pa sa ngayon, pero maghahanap ako kung hindi pa rin tatalab sa'yo ang mga susunod kong gagawin. Ano po bang gagawin niyo, inay? Pasensya ka na, anak, pero tinulak ako ni Hilda para gawin ang bagay na ito. Ano nga po kasi yun? Pangkukulam. Po? Anong ibig niyong sabihin, inay? Malakas ang kakayahan ni Hilda dahil sanay na siyang gamitin ito. Kaya siguro walang talab sa kulam niya ang kakayahan ko sa panggagamot. Pero kung susubukan ko ang kakayahan ko sa pangkukulam, posibleng malabanan ko siya at mapagaling kita, iha. Pero paano niyo po gagawin yun? Lalabanan niyo po ang kulam ni Tia Hilda sa akin? Paano po? Tsaka isa pa, hindi pa rin naman po kumpirmadong nakulam nga talaga ako eh. Hindi ko na kailangan marinig mula sa bibig ni Hilda ang pag-amin niya para lang makumpirma kung siyang may gawa nito sa'yo, iha. Gusto ko lang siyang marinig na umamin, pero alam ko na talagang siyang may gawa nito. Nararamdaman ko yon. Nararamdaman ng espiritual kong kakayahan ang pinaggagawa niya sa'yo. Ganun po ba, inay? Oo,
Kaya susubukan ko ng gamitin ang pangkukulam ngayon. Lalabanan ko siya sa pamamagitan ng pagkulam ko sa anak niya. Po? Si Hana? Walang iba, anak. Hindi ko alam kung kakayanin ko ang kapangyarihan ng babaeng yon. Kaya hindi ko siya direktang lalabanan. Lalabanan ko siya sa paraang ito. Gagawin ko kay Hana ang ginagawa niya sa'yo. Marunong din naman pong manggamot si Tia, Inay. Baka hindi rin po tatalab yan. Mali ka, Iha. Sa aming dalawa, alam kong mas magaling akong manggamot. Magaling lang ang babaeng yan sa panggagamot kung siya mismo ang nagbigay ng sakit sa mga tao. Kagaya ng ginawa niyang negosyo ngayon para kumita. Pero kung ibang tao nang may gawa, alam kong mahihirapan siya. Pero Inay, hindi po ba mapanganib para sa inyong balak niyo? Huwag mo kong alalahanin, anak. Kaya kong pangalagaan ang sarili ko. Lalakasan ko ang kulam ko kay Hana para masindak ko ang bruha kong kapatid at tigilan ka na niya. Huwag niyo lang po sanang pasobrahan ha, at baka makapatay po kayo. Hindi po pwedeng mangyari yon. Huwag kang mag-alala, Iha. Ibabalik ko lang sa anak niya ang ginagawa niya sa'yo. Kung gusto ka nilang sirain para hindi ka na makasali sa beauty pageant sa kabilang munisipalidad, pues hindi ko rin hahayaang makasali si Hana doon. Aminado akong natuwa ako sa planong gagawin ng nanay ko, pero hindi ko pa rin maiwasang mag-alala para sa kalagayan niya. Hindi na nga siya nag-aksaya ng oras kasi nung gabi rin yun, sinimulan kagad niya ang pangkukulam niya kay Hana. Sa dahilang unang gabi pa lang niya yun, hindi pa tumalab kagad kay Hana ang kulam ni nanay. Kinabukasan, nagpaalam si nanay na aalis daw muna siya saglit kasi may hahanapin siyang sangkap sa pangkukulam para daw mas lumakas pa ang puwersa niya. Naiwan naman akong mag-isa sa bahay at sinisikap kumilos kahit nahihirapan na ako. Abala lang ako sa pag-aasikaso ng sarili ko nang biglang may pumasok sa bahay namin. Magandang umaga, mahal kong pinsan. Hana, anong ginagawa mo rito? Dinalaw lang kita. Bakit? Masama bang dalawin ngayon ang paborito kong pinsan? Trespassing ka. Ano bang kailangan mo? Wala naman. Gusto lang sana kitang kumustahin eh. Hindi ko kailangan ng pagiging sarcastic mo, Hana. Lumabas ka na nga sa bahay namin ngayon din. Grabe, napakasama mo namang magtrato ng bisita, insan. Ganyan ba dapat tumanggap ng bisita? Unang-una sa lahat, hindi kita tinatanggap dito sa bahay namin. Ikalawa, hindi ka bisita, buwisita. Ikatlo, naaalibadbaran ako sa pagmumukha mong yan kaya umalis ka na. Paano kung ayaw ko? Hindi mo ba gustong alamin kung anong balita ang dala ko ngayon? Hindi, dahil hindi ako interesado sa mga pinagsasasabi mo. Kaya pwede ba, wag mo na akong guluhin pa? Kawawa ka naman, Beatrice. Sa kalagayan mong yan, makasali ka pa kaya sa pageant doon sa kabilang bayan? Naku, imposible. Tumahimik ka, nagpapagaling ako at gagaling ako. Hindi na mangyayari yun, babae. Kung gagaling ka man, hindi mo na maaabutan ng pageant. Titiyakin ko ang bagay na yon. Anong sinabi mo? Yan ang napapala mo sa pagkalaban mo sa akin. Ano, masakit ba ang mga bukol-bukol na yan? Makati ba? Walang iya ka? Napakasama mo talaga. Magsama kayo sa impyerno niyang nanay mong mangkukulam. Oh, chill ka lang, insan. Temporary lang naman yan eh. Hindi mo naman ikamamatay. Tiisin mo muna hanggang sa matapos ang pageant namin. Isa kang tunay na talunan, Hana. Hindi ka marunong lumaban ng patas. O ano ngayon? Una, ginawan mo ko ng issue na nilandi ko ang mga lalaking judge kaya ako nanalo ng first runner-up. Ngayon naman, pinasira mo talaga sa nanay mo ang katawan ko at kalusugan ko para lang hindi ako makasali sa pageant. Bakit? May magagawa ka ba para pigilan kami ng nanay ko, ha, Beatrice? Ganyan ka na ba talaga katakot sa akin, ha, Hana? Na umabot ka sa ganitong punto dahil alam mo sa sarili mong hindi mo ako kayang talunin? Huwag kang magyabang, babae. Hintayin mong iuwi ko ang corona sa susunod na pageant. Manood ka at mamatay ka sa inggit. Kung sakaling manalo ka man, hindi ka pa rin naman magiging masaya ng tuluyan. At bakit hindi? Dahil alam mong ako dapat ang manalo kung nakasali lang ako. Mayabang ka, Beatrice. May ipagmamayabang lang kasi ko, Hana. Hindi kagaya mo na puro dadalang. Wala namang maipagmamalaki maliban dyan sa boobs mong hindi pantay. Anong sinabi mo? Dahil sa pangiinsulto ko kay Hana, nakatikim ako ng isang malakas na sampal mula sa kanya. Sa sobrang lakas nun, natumba talaga ako.
Mabuti na lang at sa kama ako bumagsak. Doon kami nagsagutan sa kwarto ko dahil pumasok siya ron ng walang paalam. Gaganti sana ako sa ginawa niyang pagsampal sa akin pero napahinto ako nang marinig ko ang boses ni nanay. Kararating lang niya at nakita niya ang pangyayaring yun. Nagalit ng husto si nanay. Hindi siya nagpigil ng nararamdaman niya kaya mabilis niya kaming nilapitan at binigyan niya rin ng isang malakas na sampal si Hana. Akala ko nga isa lang pero sinundan pa yun ng nanay ko sa kabilang pisngi ng babae. Left and right na sampal tuloy ang natanggap ni Hana. Anong problema mo, Tia Bernadette? Hindi mo dapat sinaktan ng anak ko, Hana. Kulang pa yung 2 sampal sa pinaggagawa mo sa kanya. Gusto mo bang paduguin ko yung bibig mo? Napakabastos mo! Walang galang! Ha? Deserve mo bang igalang ha? Hindi naman Lumabas ka na sa pamamahay ko kung ayaw mong hiwain ko yung bibig mo, Hana! Pagsisisihan mo tong pananakit mo sa akin! Bakit? Ano na naman ang gagawin mo? Magsusumbong ka na naman sa nanay mong bruha? Wala ka nang pakialam doon. Sisiguraduhin kong mamimilipit sa sakit yang si Beatrice dahil sa ginawa mo. Subukan mo. Subukan nyo ng nanay nyo. Baka hindi ako makapagpigil at sabay ko kayong ihatid sa hukay. Isusumbong kita sa nanay ko. Hindi niya ito palalampasin. Eh di magsumbong ka. Sa tingin mo ba natatakot pa rin ako sa nanay mo ngayon? Pwes nagkakamali ka. Huwag mong kalilimutang magkapatid kami ng nanay mo. At kung anong kapangyarihan ang meron siya, meron din ako. Hindi ko lang ginagamit. Bla 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 bla. Ang dami mong dada, Bernadette. Sinasabi ko sa'yo, pagsisisihan mo to. Naiyak na si Hana sa galit bago siya mabilis na lumabas ng bahay namin. Kinabahan ako kagad dahil siguradong magsusumbong talaga siya kay Tia Hilda. Galit na kasi ang bruha kong pinsan Ganon siya magalit, nagiging bastos. Tinatawag niya lang si nanay sa pangalan niya nang walang tiya-tiya. Hindi na nga ako nagkamali. Nagsumbong kagad si Hana kasi ilang minuto lang ang lumipas, bumalik siya sa bahay pero kasama na niya ang Tia Hilda. Nag-aapoy rin sa galit ang bruha kong tiyahin. Parang anumang oras, handang-handa na siyang sugurin kami ni nanay at ingod-ngod ang mukha namin sa sahig. Walang yaka, Bernadette! Anong ginawa mo sa anak ko? Oh, at sumugod na nga ang inahin dahil nagsumbong ang kanyang sisiw. Ang lakas ng loob mong saktan ng anak ko? Hoy Hilda, bago mo ko ratratan dyan ng bunganga mo, tanungin mo muna yung anak mo kung anong ginawa niya sa anak ko. Wala akong pakialam. Ang punto ko rito, sinampal mo si Hana. Wow, nahiya naman ako sa pangkukulam mo sa anak ko. Tumahimik ka. Gusto mo bang marinig tayo ng mga kapitbahay mo? Bakit? Natatakot kang malaman ng mga kapitbahay ko na mangkukulam tayo? Pwes, ako hindi. Ikaw lang naman ang gumagawa ng masama rito Hindi ko palalagpasin tong pananakit mo sa anak ko, Bernadette. 2 beses niya po akong sinampalin, Nay. Away lang naman namin ni Beatrice yun pero nakialam po yung kapatid niyo. Hoy Hana, tumigil ka nga dyan. Pauwiin mo ng nanay mo. Huwag kayong manggulo rito sa amin. Tumahimik ka, Beatrice. Magtutuos kami ng nanay mo. Hindi kita uurungan, Hilda. Tignan mo sumisilip rito ang mga kapitbahay ko. Sigurado akong malalaman nila ngayon ang sikreto mo. Subukan mo lang at mapapatay talaga kita. Sige, gawin mo. Gusto mo bang bigyan pa kita ng kutsilyo? Sabihin mo lang dahil sabik na rin akong sugatan niyang marumi mong bibig. Talagang sinasagad mo ko ha? Pwes, hetong sayo. Sa isang iglap lang, nagsabunutan na sina nanay at Tia Hilda. Kahit nangihina pa ang katawan ko, pinilit kong kumilos para awatin sila. Kasi mukhang wala namang balak umawat si Hana Pinilit kong paghiwalayin ng dalawa, kaya lang pinigilan naman ako ni Hana tsaka niya ako sinabunutan din. Napasigaw tuloy ako nang wala sa oras dahil sa biglaan niyang pag-atake sa akin. Sobrang ingay na namin doon sa loob ng bahay dahil sa pagsisigawan namin. Ina laban sa ina at anak laban sa anak ang nangyayari. May ilan kaming kapitbahay na gustong pumasok para awatin kami pero sinigawan naman sila ni nanay na wag daw makikialam. Galit na rin kasi ang nanay ko kaya niya siguro nakalimutang nangihina pa ako at hindi ko pa kayang makipagbuno kay Hana. Ano ba, Hana? Bitiwan mo ang buhok ko. Hindi! Kakalbuhin kitang babae ka! Sobrang tagal na akong nanggigigil sa'yo, alam mo ba yon? Matagal na dapat kitang binugbog Tama na kasi nasasaktan na ako. Yan nga ang gusto kong mangyari. Para
para to sa pandaraya mo sa pageant. Hindi nga, sabi ako ng daya eh. Ano ba? Sinungaling ka! Dapat lang sa'yo to! Hoy Hana, bitiwan mo ang anak ko! Huwag kang makialam sa mga anak natin at ako ang harapin mo, Bernadette! Magulo. Sobrang gulo ng pangyayaring yun. Kung hindi lang sana ako nanghihina, kaya ko sanang itumba si Hana eh. Kasi di hamak naman na mas malaki ang katawan ko kaysa sa kanya. Ang huli ko lang naalala sa pangyayaring yun ay ang sapilitang pagpasok ng mga kapitbahay namin sa bahay tsaka nila kami inawat. Pero hindi pa rin nagpaawat sila nanay at tiya, maging si Hana. Hindi nagtagal, literal na nagdilim ang paningin ko at wala na akong maalala pagkatapos noon. Umikot kasi bigla ang paningin ko at natumba ako nang wala sa oras. Tsaka ako nawalan ng malay. Pagising ko, nandun na ako sa kwarto habang inaalagaan ni nanay. Nay? Beatrice, iha! Nako, mabuti naman at nagising ka na. Pinakaba mo ko ng sobra, anak. Ano po bang nangyari? Nasaan si Tiya at Hana? Ang mga bruhang yon, pinalayas ko na. Baka kasi hindi ako makapagpigil at makapatay ako ng kapatid. Ang sakit po ng katawan ko, inay. Naku naman, walang iya talaga yung pinsan mo. Pasensya ka na anak ha. Sa sobrang galit na nararamdaman ko, hindi na kita naisip. Ayos lang po yun. Damay naman po talaga ako sa gulong ito eh. Tsaka kami naman po talaga ni Hana ang pinag-ugatan ng iringan nyo ni Tia Hilda eh. Kahit na, hayaan mo anak. Ipaghihiganti talaga kita. Lalakasan ko mamayang gabi ang sakit na ibibigay ko sa Hana na yon. Para maramdaman ni Hilda na kinukulam ko rin ang anak niya. Tignan na lang natin kung hindi kanya tigilan. Eh paano po kung hindi? Eh di hindi ko rin titigilan si Hana hanggang sa mas malala pa sa'yo ang dadapong sakit sa katawan niya. Kaya niyo po ba yun? Kayang-kaya ko, iha. Gagawin ko ang lahat para sa'yo kahit makapatay pa ako ng pamangkin. Inay, wag naman po sana kayong umabot sa ganung punto. Aba, kung hindi ka titigilan ni Hilda, matawarin ako ng Diyos kasi mapapatay ko rin talaga ang anak niya. Gusto ko po sanang magkabati-bati na tayo, kaso hindi ko rin po kaya eh. Galit din po ako sa kanila. Kaya nga, sinimulan ni Hilda ang labanang ito, kaya ako mismo ang tatapos. Matatapos lang ito kung magiging malala na ang kalagayan ng anak niya. Mas malala pa sa'yo. Kahit naman po siguro manalo tayo sa labang ito, inay. Mukhang hindi rin ako aabot sa pageant. Anong hindi aabot? Anong ibig mong sabihin, iha? Ibig ko pong sabihin, kahit gumaling pa po ako ngayon mismo, hindi na po ko aabot na pakinisin ko ang balat ko. Kasi sa dami po nitong bukol-bukol na to, sigurado nga aabot po ito ng maraming buwan bago mawala ang marka ng sugat. Kung ganon hindi ka na talaga sasali sa pageant, iha. Eh sisikapin ko pa rin po. Baka may iba pang paraan para matabunan ng mga ito kung gagaling na ako. Kung ganon, sisikapin ko ring matapos na itong kasamaan ni Hilda sa lalong madaling panahon. Basta wag niyo lang pong pasobrahan ng pagkulam kay Hana ha. Hindi po kayo pwedeng makapatay. Tignan na lang natin, anak. Gustuhin ko mang pigilan ng nanay ko, hindi ko na ginawa. Gusto ko rin kasing maturuan ng leksyon yung pinsan ko na yon eh. Sapat na sa aking magdusa rin siya basta wag lang mamatay. Ayokong mamuhay ang nanay ko na inuusig ng konsensya niya. Tsaka isa pa, hindi naman siya mamamatay tao eh. Yun lang ang gusto kong ipaalala palagi sa nanay ko. Lumipas ang ilang araw. Tumalab na nga talaga ang kulam ni nanay kay Hana. Nabalitaan kasi namin na hindi daw lumalabas ng bahay kasi may tinatago raw ito. Hindi ko alam kung may ideya ba ang mga tao sa nangyayari sa kanya. Basta sigurado ako na kung anong nararanasan ko ngayon sa kulam ni Tia Hilda, siya ring nararanasan ni Hana. O mas malala pa nga eh. Nag-alala na rin ako dahil paniguradong susugurin ulit kami ng tiyahin kong dragon. Tsaka isa pa, pakiramdam ko matatalo kami sa labanan ng pangkukulam ng mga nanay namin. Nay, kailan po kaya matatapos itong pagdurusa ko sa kulam na ito? Ginagawa ko ng lahat ng makakaya ko, anak. Habang kinukulam ko si Hana, sinusubukan din naman kitang gamutin. Pero wala talaga eh. Mas malakas ang kulam ni Hilda kesa sa kakayahan ko sa panggagamot. Eh hindi po ba tayo lalapit sa ibang albularyo? Mukhang hindi na, iha. Bakit po? Eh mapanganib eh. Ayokong may ibang taong madamay rito. Pero wag kang mag-alala, anak. Susubukan ko ito. Kailangan kong magawa ito. Sige po. Kaya ko pa rin naman po eh.
Siya nga pala inay, sa susunod na araw na po ang registration sa pageant sa kabilang munisipalidad. Hindi na po talaga ako makakasali ron. Oo nga iha, nakakalungkot nga eh. Pero hayaan mo na, patas naman kayo ni Hana. Siguradong hindi rin kaya ng pinsan mong yun ang sumali. Sayang lang po ang pagkakataon inay. Dahil sa taas ng pride natin, wala ni isang gustong humingi ng tawad eh. Kaya heto, pareho kami ni Hana na nagdurusa. Hindi ako naniniwalang madadala sa paghingi ng tawad ang mag-inang yon anak. Tsaka isa pa, sila naman dapat ang may ihingi ng tawad sa atin eh. Sila ang naunang nanggulo eh. Sila nga po inay, pero kung walang magpapakumbaba sa atin, baka darating ng panahon na isa sa amin ni Hana ang mamatay. Kung isa man ang mamamatay sa inyo anak, titiyakin kong si Hana yon. Inay, pasensya na po kung hihilingin ko ng sumuko na tayo ha. Sumuko? Ano bang sinasabi mo iha? Tama ba ang narinig ko? Hindi ko na po yata kasi kakayanin eh. Sobrang nahihirapan na po ako. Tsaka isa pa, napapansin ko na rin pong nangihina na kayo. Ayos lang ako anak, kaya wag mo akong alalahanin. Sigurado rin naman akong nangihina na rin ang tiyahin mo eh. Nararamdaman ko yon. Pero inay, tumigil ka na iha. Kung pipilitin mo akong ibaba ang sarili ko para humingi ng tawad sa kanila, kahit silang may kasalanan sa akin, hindi ko gagawin yon. Mukhang hindi ko makukumbinsi ang nanay ko, kaya ako na ang gumawa ng paraan para matigil na ang lahat ng yun. Kahit nangihina pa ako, palihim akong umalis ng bahay para pumunta sa bahay ni Tia. Kinakabahan ako pero kailangan kong patatagin ang sarili ko. Hindi naman gulo ang hanap ko ron eh, kundi ceasefire. Ayoko na kasing dumating sa punto na may mamamatay nga talaga. Kung mangyari yon, siguradong hindi na matitigil ang gantihan sa buhay namin. Ayoko mabuhay ng ganon. Pagdating ko sa bahay nila, ayaw pa sana akong papasukin ni Tia pero nagpumilit ako. Napansin kong wala si Hana sa sala nila. Mukhang nagpapahinga rin sa kwarto niya at nangihina kagaya ko. Anong ginagawa mo rito, babae ka? Tia, hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa. Nandito po ako hindi para manggulo, kundi para makipag-ayos po sa inyo. Ano ka mo? Nabingi na yata ako, kaya kung ano-ano na lang ang naririnig ko. Nakikiusap po ako sa inyo, Tia. Itigil niyo na po itong pagpapahirap niyo sa akin. At bakit ko naman gagawin yon ha? Kinukulam din naman ng nanay mo ang anak ko ah. Nangangako po ako na titigilan ni nanay si Hana kung titigilan niyo rin po ako. Hindi po matatapos ito kung patuloy kayong magpapalamon sa galit. Pareho na po kami ni Hana na hindi nakakasali sa pageant, Tia. Oo, at kasalanan mo yon at ng nanay mo. Hana anak, bakit lumabas ka? Magpahinga ka na doon sa kwarto mo. Hindi po inay, kaya ni Beatrice pagod na rin po ako eh. Ano? Hindi niyo naman po siguro gustong umabot tayo sa puntong may isa sa atin ang mamamatay. Siguro panahon na para itigil na natin ang gulong ito. Salamat Hana, hindi ako makapaniwalang kakampihan mo ko ngayon. Hindi kita kinakampihan Beatrice, sinasabi ko lang to dahil nahihirapan na rin ako. Mas gusto ko pang doon tayo magpuksaan sa stage kaysa ganito na pati ako hindi na rin nakakasali sa pageant. Hana, iha, ano ba tong sinasabi mo dyan? Gusto mo bang itigil ko na ito? Opo inay, ayoko na po ang ganitong laban eh. Kung patuloy man kaming maglalaban ni Beatrice, doon na lang po sa rampahan namin sa stage. Huwag na po ang ganito. Mabuti naman kung ganun Hana. Bago ako makauwi, gusto ko munang makasiguro na titigilan na talaga ako ng nanay mo para tigilan ka na rin ng nanay ko. Ano? Aba, hindi. Nay, sige na po. Anak, sigurado ka na ba dyan? Opo inay, hindi ko na po kaya eh. O sige, wala na akong magagawa pa. Titigil na ako Beatrice. Pero kung hindi pa rin titigilan ng nanay mo ang anak ko, sisiguraduhin kong magiging PWD ka na talaga. May isang salita po ako, Tia Hilda. Umuwi ka na Beatrice. Magkita na lang tayo sa entablado sa susunod na pageant. Sige Hana, humanda ka dahil doon na lang kita lalampasuhin ulit. Natawa lang si Hana sa sinabi ko sa kanya. Samantalang natagpuan ko naman ang sarili kong nakangiti na lang. Hindi ako makapaniwalang umuwi ako ng bahay nang wala ng kaaway. Sobrang nagulat ang nanay ko sa balitang yon, pero wala pa rin siyang nagawa kundi pumayag na lang. Tinupad naman ni Tia Hilda ang pagtigil niya ng pangkukulam sa akin kaya tinigilan na rin ni nanay si Hana. Maraming buwan ang ginugol ko para muling magpaganda, lalo na nung tuluyan nang natuyo ang mga bukol ko sa katawan.
Hindi ko pa rin sinukuan ang mundo ng pageant. Hindi pa rin kami naging magkaibigan ng pinsan kong si Hana, pero mas mabuti na yon kaysa magkaaway kami. Ang mga pangyayaring yun sa buhay ko, doon ko natutunan kung gaano kahalaga ang pagpapatawad. Totoo ngang magagawa nitong baguhin ang takbo ng buhay ng tao. Mas magiging magaan pala ang lahat kung marunong tayong magpatawad, lunukin ng pride, kesa magkimkim tayo ng galit sa kapwa natin. Sana po nagustuhan niyo ang ibinahagi kong kwento sa inyo. Pero bago ko po tapusin ito, gusto ko munang mag-shoutout sa masusugid nating listeners. Shoutout po kay Gina Andraque Peñas, kay Josephine de la Cruz from Saudi Arabia, kay Jean Aloro, sa mag-asawang Wilmer at Sherry Ann Vigilla, kay Grace Largadas, kay Mika Balagot at sa pamilya niya sa La Union at Pangasinan. Shoutout din po kay Jonathan Alvarez, kay Carla at Jillian, kay Angel Marie from Taiwan, kay Angel Munoz na solid listener po natin, salamat po. Kay Tara Dabi at sa lahat ng staff sa Lounge Restaurant sa Kuwait, especially kina Merna, Hussein, Joe at Red Swan. Hello din po kay Jonalyn Bantillo at sa mga DAT employees sa Mandaluyong City, kay Barbilyn G at sa mga anak niyang sina Vince at Catriona, kay Angelic Villamor at sa anak niyang si Rasi. Shoutout din po kay Chad Gomeri, kay Don Rosales from Dubai, kay Julito Padua, kay Mary Ann Pasoken, kay Vilma Manabat from Pampanga, sa Varde family from Camarines Norte, kay Angeline Denaga, kay Meldy from Malaysia. Hi po ma'am, happy listening po. Hello din po kay Rosette Gutierrez, kay Grace Abiro, kay Marites Pabia at sa Pabia family, kay Joe Contreras from Bulacan, kay Malu Cortero at sa Cortero family from Kamsur, kay Mary Ann Valdez, kay Mama Lynn Liwasag, kay Christy Abad, Maricel Dosal at sa Dosal family, kay Anthony Llaneta, kay Meldoy Silva at kay Hanilet, kay Jasmine Villanueva, kay Yesha Isa, kay Inay Telly, happy birthday po sa inyo, kay Eileen Mirandate, kay Rogelio Bonete, kay Michael John Vito na birthday po ngayon, happy birthday po sir, pabati po mula sa asawa niyang si Ann Vito. Maraming salamat po sa lahat ng nagkomento sa kwentong ito. Pati na rin po sa magagandang comments na nilalagay nyo sa comment section. Nako, nakakataba po talaga ng puso yon, nakaka-flatter po. Salamat po talaga. At sana po abangan nyo po ang mga susunod kong upload ha. At huwag nyo pong kalilimutan na mag-subscribe, like, share and comment sa mga upload natin. Para po mabilis nyong makita kung may bago tayong upload, pindutin nyo lang po ang notification bell para lagi kayong updated. Aasahan ko pa rin po ang inyong suporta ha. Syempre po ang goal po natin maka 100k subscribers tayo. Sa tulong po ninyo. Muli ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong walang sawang pakikinig.